Alam niyo po mga kababayan, matindi po ang banat po ni VP Sara Duterte dito sa isa na namang congressman na si Congressman Santo Papa. Ay, hindi pala Santo Papa, Santo Mama pala, Santo Mama. Mamaya ipapaliwanag ko kung bakit tila Santo Mama ho ito isan to. Ang lupit po nito mga kababayan, panoorin po natin mamaya itong kanyang ginawa. Pero bago yan, bigyan muna natin ng konteksto. At ito na naman po si VP Sara Duterte, nagpunta po siya sa isang lugar, diyan sa, I think it's sa Batangas. So, at nangampanya ng Duterte at meron din ho siyang ikinampanyang congressman na kandidato, di ba? At meron ho siyang sinabi doon sa isang congresswoman na kalaban nito. Panoorin po natin ha. Naku, wag ho kayong kukurap dahil napakatindi ho ng binitawan ni VP Sara Duterte dito ha. O, pasok, madam. Yung tipo ng tao na nagkamali tayo. O, parang tayo daw yung tipo ng tao nagkamali tayo, di ba? Nagkamali. Aminado naman lagi dyan si VP Sara Duterte. Na piniling representante ng ating distrito. Ayun. Di po ba yung asawa ay may rape case? Naku po, yung asawa daw ay may rape case. Ako ha. Ito, sa akin lamang po ito. Kung siguro ako may asawa akong may kaso ng rape. Naku po. Iiwan ko yan. Totoo. Hindi, syempre, tayo lalaki, di ba? Alam naman natin, laging binibintang sa lalaki yan eh. Pero kung kayo po ba, may kaso kunwari yung inyong asawa na isang kaso ng rape. Alam nyo, hindi ko kasi ano yan eh. Hindi mo maitatago itong sinasabi na ito dahil si VP Sara po Duterte ay mismong witness, ika nga. Parte po siya doon sa kinakaharap na kaso nitong Allen to, itong congresswoman na ito, yung kanyang asawa. So involved po, kaya meron pong kahit, alam mo yun, hindi natin masasabing fake news yan kasi involved siya eh. Parte ho yung kanyang asawa din ni VP Sara Duterte. O, pasok. Siya ang asawa ko. Lumapit daw siya sa asawa niya na isang abogado. Pasensya na sa audio ha. Sinubukan natin yung best natin makakuha ng edit na maayos, hindi talaga natin makakuha. Kaya nung inedit ko po ito, medyo naayos naman pero may mga hindi pa rin maintindihan words. Kaya lang, kami na po ay alam mo, naghahanap buhay talaga sa amin yung asawa ko. So naghahanap buhay lang daw sila ng asawa niya. Yung asawa niya na si Attorney Man Scarpio, isa hong abogado. Nilapitan daw po nitong congresswoman na ito at humihingi ng tulong dahil yung kanyang asawa ay kinasuhan ng rape. Yun po ang kwento niyan. Okay? Ulitin ko. Yung asawa ni congresswoman, kinasuhan ng rape. So kung si congresswoman, hindi ko alam kung congresswoman na siya at that time, lumapit kay VP Sara at humingi ng tulong doon sa asawa ni VP Sara Duterte na abogado. Siguro, alam naman natin, si VP Sara Duterte matagal nang naging mayor at kung panahon naman na mayor ang kanyang ama, vice mayor siya. So hindi niya magagampanan ng pagiging abogado nito congresswoman na ito. So yung asawa ngayon ang naging abogado nung asawa ni congresswoman. Kaya dahil naghahanap buhay, sige, pagkapin natin ito. Dahil naghahanap buhay yung asawa, sige, tanggapin natin ito. Tapos na ang kaso. Magbayad tapos ka na ng 8 million. Magbayad ka na ng 8 million. Kasi tapos na yung kaso. Mga kababae, baka magtaka kayo, bakit naman ganyan kalaki? Ganyan, malaki ho talaga. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, kahit po ako namulat po ako sa ganyan, kahit ito nga sinasabi ni Pastor Kibuloy, marami talaga ang nakukulong dahil lang walang abogado.
hindi naman siya nangaano tayo sa PAW ha, pero meron na ako mga inilapit sa PAW, pero naku po, pasensya na ha, pero tatamad-tamad marami, karamihan doon. Bakit? Siyempre, ang nagpapasahod sa kanila, gobyerno. Hindi naman ganun katulad ng kasintaas pag nagpa-private lawyer ka. Sa private lawyer lang po, acceptance fee lang napakataas na. At nasa kontrata naman po yan. Hindi lang po yung acceptance fee. Bawat attend ng isang abogado, bawat pagsama sa'yo, bawat pagsulat ng papel, alam mo ba, bawat nga yung counter affidavit, gagawa ka. Ang singilan dyan per page. Ganong kalupit. Kaya nga, marami talaga nakukulong na, sige na, ikulong nyo na lang kami. O kaya naman, hinahayaan na lang dahil wala magagawa walang pera. So, dumidepende sa PAW. Minsan tamad ho. Minsan nung naman, ewan ko kung minsan nung madalas. Tatamad-tamad do. Kaya ako nakukulong. Ito yung sinasabi ni VP Sara Duterte naman dito. Private lawyer po at sigurado naman po ako, matikas po yung asawa nito. Kaya ganyang kalaki ang inabot nung matindi pa naman. Rape case pa naman ito. Tandaan ninyo mahabang proseso yan. Dadaan yan sa Regional Trial Court, sa CA, at even sa Supreme Court. So napakaraming, kasi baka nagtataka iba bakit 8 million. Napakarami yung aatenan na hearing yan. Napakarami yung gagawing papel niyan. Sobrang tindi yung paghihirap yan. Kaya naman umabot sa ganyang amount. Ang tanong, binayaran ba? Sana pala pinabayaan nyo na lang makulong. Ilang beses siningil na hindi na bayad. Ilang beses siningil na hindi nagbayad. Grabe. Naalala ko tuloy may mga utang sa akin. Hayop. Nasunugan. Binagyo. Nagkasakit. Ang buong pamilya. Utang ng utang. Wala problema sige, pagka meron naman tayo, bakit hindi? Ngayon wala na talaga ako. Nasaid na ako. Baka mamaya may mga mag-message yan, nangungutang kami banat ba? Wala na, said na. Kakautang lang ni J. Guevara. Ang bira ito si J. Guevara, pati ko binibiktima. Huwag kayong mag-alala mga kababayan ha. Paki-message na lang siya. Hoy, bayaran mo yung utang mo kay Banat Bay ha. Mahiya ka pag di mo binayaran niya, babanatan ka daw niya, animal ka araw-araw. Adalay. Ganyan ang klase ng tao na mali natin na napili. Tinatakbuhan ang utang. Nako, grabe ho. Mantakin mo, tinatakbuhan ng utang. Ilang beses daw siningil, hindi po nagbabayad, so tinatakbuhan yung utang. Nako po, bakit gayaan? Okay, alam ko, abogado din ako, dumaan din ako sa practice, hindi na nakakabayad lahat. Kung sasabihin niyan, ito attorney, meron akong konti, ito na muna. Ayan. Alam mo, ito ang pinaka-importante sa mga nangungutang ha. Usapang utang to. Utang na nyo, naiinirta ako dyan Sorry nakaka-relate ako sobra sa mga nangungutang ilang beses ko in-status hayop, ayaw magbayad po. Nanggigigil ako Nanggigigil ako sa mga nangungutang Sabi nga ni VP Sara Duterte, normal naman kasi magkautang lalo na pag sobrang laki na yung inabot ng bill. But at least, 'di ba? Inuunti-unti mo, nag-e-effort ka. Ma'am, pasensya na, ito muna, 50,000, 100,000. Kasi yung effort, it matters so much na ibig sabihin, hindi mo tatakbuhan yung utang mo. Panay ang post mo, animal ka, post ka ng post, nasa bakasyon ka, nasa Amerika ka, nasa ganito ka, nag-golf ka, may ano ka, tawag doon, may iPhone ka, panay ang bakasyon mo, ano ka, pokpok? May utang ka, wala kang trabaho, pero lagi kang nagbabakasyon. Ano ka, pokpok? Ina mo ka? Hayop ka?
Yung utang mo hindi mo na binayaran. Meron naman isa dyan, may negosyo. Wala akong tinutukoy dito ha. May negosyo, tapos panay ang ibang bansa. Pero yung pinuhunan mo sa lintik mo negosyo, inutang mo, hindi mo walang bayaran. Animal ang pagmamalaki mo, kasama mo mga big artists. Pero yung inutangan mong artist, di mo malang binayaran, kaya ka napunta dyan, animal kang putang ina ka. Sorry naman. Sorry. Medyo nadadala ako dito kay BP Sara Duterte. Sorry naman. Patawarin nyo na po ako ha. Nakakainit lang talaga ng ulo may mga utang. Alam ko, marami sa inyo nakaka-relate. Oh, di ba? Itaas nyo ang kamay nyo, wag kayong pa magpanggap diyan. Marami sa inyo nakaka-relate. It's either kayo yung nautangan o kayo yung nang utang, animal kayo. Hindi, totoo. Sino dito ang mga inutangan? Taas ang kamay. Taas ang kamay. Pakitaas na rin yung paa pagka pwede. Di ba? Sino dito inutangan? O, sino ngayon dito ang nangutang? Ito'y isang paalala sa'yo. Kung napanood mo ito at nangutang ka, isang paalala sa ito na magbayad ka naman kahit konti. Unti-untiin mo kahit tig-piso, at least may effort. Okay? Ay, ito'y hindi aksidenteng napanood mo, animal ka. Magbayad ka, okay? Galit na galit ka dito sa video na ito kasi yung politiko nangutang, ikaw rin naman pala nangutang. So please lang, parang awa mo na. O kayo, kung hindi nyo pa alam, baka naman pwedeng isipin nyo na ngayon kung may pinag-utangan kayo, kinalimutan nyo lang. Okay? O sige, tuloy. Pag nagkapera ako sa tutunod, magbibigay ko ako. Susunod na buwan ko, ito 3 konti ko. Doon ako po na ngayon. Hindi talaga eh. Hindi talaga. Nakaka-relate talaga ako. Ang ganda ng paliwanag ni BP Sara Duterte dito. Kahit man lang unti-unti, isang buwan, pagkatapos susunod na buwan, yung effort lang na, huwag ka mag-alala, hindi kita tatakasya nito, bayad. Piso, 2 piso, 3 piso, 5 piso, hanggang umabot ng 8 million. Diba? Hindi talaga, sabi ni BP Sara Duterte. Hindi talaga. Ito pa matindi. Kunwari, walang nangyari. Ayop. I can relate talaga. Yung parang walang nangyari. Ang saya-saya sa Facebook. Panay ang post. Panay ang post ng mga pinagpala. Thank you, Lord. May pag ganun pang post. Anong thank you, Lord? Lord Byron. O, kaya pangalan ko nga pala yun. Thank you, Lord. Thank you for the blessing. Ang hayop ka. Blessing sa akin galing yan. Magbayad ka naman, animal ka. Di ba? Tuloy. Tapos, nakikita ko, na Tapos makikita daw niya namimigay ng pera. Ito ba yon? Yan. Habang piniplay natin yan. Tapos, nakikita ko. Hindi po pala ako naglagay ng text na yan, na-download ko lang yan. Mali pa spelling nung naglagay ng text. Lagyan mo naman ng NG. Ng N pala, congressman o kaya congresswoman. Importante dito, yung sinasabi ni BP Sara Duterte, etong si Santo Mama. Alam mo, dun sa crowd yan, ang lakas ng tawanan dyan eh. Ayop na congresswoman to. Gusto ata mag-isang tumaman to eh. Dapat ito, alam mo, ito dapat nang din disqualify eh, di ba?
Hindi, kasi kahit saan mo angulo, kasi sabihin na natin, baka magpalusot yan eh. Hindi naman nangyari yan during the campaign. Malamang, alam mo yan ang pupunto nila eh. Ayan ang kanilang kahit naka-campaign t-shirt siya ha, malamang sa malamang, yan ang i-defend nila. Wala pa naman campaign, di pa naman start ng campaign period, so okay lang. But still, mali pa rin po yan, di ba? Epal pa rin po yan. Anong pinamimigay mo? Di ba? Ayuda. O sige, ayuda. Bakit kailangan kang pumapil? Di ba dapat ang nagbibigay niyan yung national government? Hindi mo trabaho yan. Hindi lang sobrang epal niyan. Pero alam ko naman, pag titingnan natin, di ba, naalala niyo yung anti-epal law na ni Miriam Defensor? Alam ko, batas na yun eh. Tignan natin, wait lang Chotomate ko dasay, ha? Wait. Anti-epal law when it was passed, ED. Ayan. Republic Act number 10924 is commonly mistaken as anti-epal law, but to clarify. Ayan. Ayan yung mga kaepalan. Ayan. House Bill number 1799. It was filed in 2010, passed in the House ng 2012. So, however, 2016, ayan, tama, Pati si Pangulong Duterte issued a strong anti-epal directive. Di ba? So, ibig sabihin, batas din po yan. Yung ganyang kaepalan. Although the anti-epal law, just to be clear para hindi tayo ma-misquote ng iba dyan, ito yung tungkol sa paglalagay ng yung paglalagay ng pangalan and faces on government-funded projects. Okay? Kaya nga actually, this is worse. Bakit? Yung anti-epal law, which is yung tinatawag nating Republic Act 10924, ang nilalagay doon ay yung bawal kang ilagay mo yung mukha mo sa mga proyekto ng gobyerno. Okay. Ano ang espiritu ng batas na yun? Which is, dapat ang proyekto ng gobyerno ay para lamang po sa bawat Pilipino at hindi mo dapat gamitin yan para ma-promote ka. Okay? Dahil hindi mo pera yan ng taong bayan. Tax galing yan. Di ba? So, how much more ito? Ito'y isang proyekto ng ating gobyerno. Ang ayuda, IEX, TUPAD, whatsoever. Any form of ayuda is a project from the government. Mas malala ito. Hindi lang picture niya inilagay. Pati yung kamay niya ipinato. Gago! Di ba? Kanya-kanyang kaipalan eh. Yung iba namimigay na nga lang eh, di ba? Inaabot. O yun, epal na yun. Ito, mas pinakamatinding kaipalan. Ito ang reyna ng epal. Mantakin mo talaga binabasbasan niya. Kaya tuloy si BP Sara Duterte dito. Talagang Pagkakalap na naman muna ng utang mo. Bago ka mo mas magbayad ka muna ng utang mo. Magbayad ka, bigay ka ng bigay sa ibang tao, hindi ka papalabayad ng utang. Hindi mo naman kayo eh. Alam mo, pag narinig yung original nito, yung mga tao nagtatawanan eh. Ewan ko na lang sa inyo dyan sa mga taga Batangas pambira kayo. Pag yan, ibinoto nyo pa. Ang tanga niya ninyo. Ilan masasabi ko sa inyo, kung saan man disandali, tingnan nga natin kung anong distrito nito ni Congressman Luis Tre. Ayan, Congresswoman Luis, hindi. Tama. Luis Tro. Ayan. Ito, Batangas 2nd District, ha? Pag ito ibinoto nyo pa,
Mga taga Batangas, 2nd District, kung ito iboboto ninyo, ang laki ninyong mga tanga. Pasensya na po, masakit pakinggan. Pero, mantakin mo, pera ninyo yan, tax ng bayan yan. Ano to, binabasbasan pa? Anong klaseng kalokohan to? Pari ba yan? Santo Mama ba yan? Ganyang kaepal yung congresswoman ninyo, iboboto nyo? Ang laki ninyong Yeah, sorry po pasensya na mga taga, wag nyo namang iboto na ulito. Siguro noong una nabudol tayo, walang problema. Hindi kasi nailabas ho ito. 'Di ba? Ibig sabihin, hindi po ito naibulgar. 'Di ba? Pero ito, ngayon, binubulgar na ni BP Sara Duterte, etong ganitong klase ng congresswoman nyo, pag nagpabudol pa kayo, ewan ko na lang. Ewan ko na lang talaga. Yeah? Pag nagpabudol pa kayo, ewan ko na lang talaga. Tuloy. Ako ang inang, ako ang pare. Ako ang pare. Ako ang pare. Ako ang ninang? Ninang ba yun? Naglaw. Ako ang ninang, ako ang pare. Ako ang ninang, ako ang pare. Saya tumatakbo sa hindi na babayan ng utang. Yan. Bora. Yan. Oh, yan. Natin. Nagkamali tayo ng pili ng presidente. Nagkamali din tayo ng pili. Hindi natin naging na yung harap natin. Oo. Diba? Diba? Nagkamali na kayo ng sabi niya, pili ng presidente. Nagkamali pa tayo ng pili ng congressman o ng representante ninyo diyan sa Batangas 2nd District.